tayo pumunta sa main topic natin, mga kababayan, ay nais ko lamang po ulit ilambing sa inyo na huwag niyo po sanang kalimutan na suportahan mga kababayan, ito pong One Pacman Party List. Alam naman po natin mga kababayan, pagdating sa kalidad ng pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin, especially pagbibigay ng libreng trabaho, pagbibigay ng libreng edukasyon mga kababayan, at pagbibigay ng libreng gamot at konsultasyon sa mga kababayang Pilipino po natin, pati operasyon mga kababayan, na andyan po ang One Pacman Party List. So suportahan po sana natin mga kababayan, number 22 sa balota, One Pacman Party List sa darating na Mayo 12. Kasi mga kababayan, suportado po nila ang mga Pilipinong kabataang manlalaro dahil ang kanilang kanilang paniniwala, mga kababayan, ang tagumpay ng Pilipino ay tagumpay ng Pilipinas sa larangan ng sport. So sana suportahan po natin ulit mga kababayan, ito pong One Pacman Party List, number 22 po sa balota. So ngayon, mga kababayan, ito pag-usapan na agad natin etong ating talakayan. Dito muna sa nakita nating balita na kung saan mga kababayan, ito daw pong kampo nitong si Kibuloy mga kababayan ay nagsampa ng kaso ano daw po at pinagmumulta ng 10 milyon na danyos. Ito daw pong isang vlogger na kung saan ito daw pong isang vlogger na ito mga kababayan umihi sa poster nitong si Kibulok mga kababayan. So ibig sabihin, nagalit ang kampo nitong si Kibulok, especially yung mga legal team or legal counsel mga kababayan nitong si Kibulok, dahil yung isang sikat na vlogger mga kababayan ay inihian po yung poster nitong si Kibulok mga kababayan, at dahil po dyan, eto daw yung sabi dito, para sumikat lang ay sisiraan at babalahurain ng iba. Sabi dito mga kababayan na para sumikat lang ay sisiraan at babalahurain ng iba. At iihian pa ang poster ni Pastor. Mahaba ang pasensya ni Pastor Apollo C. Kibuloy, pero ako mismo ang magpapaalam sa kanya sa filyam na ito na criminal case for grave oral defamation, offending religious feelings, yung pag-ihi niya sa poster ni Pastor, violation of city ordinance, at civil case for damage kahit 10 million pesos mga kababayan. So kung titingnan yung mabuti, ganito lang naman yan eh. Diba, ikumpara natin ito mga kababayan, dun po sa ginawa ni Duterteng pagbabanta. Ano po dun sa ginawa ni Digong na pagbabanta sa buhay nung 15 senators at yung ginawa ni Sara Duterte na pagbabanta. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kababayan doon sa unang topic natin, doon sa unang live natin, na kapag yung kampo nila or sila mismo mga kababayan ang nagawa ng ganyan, kita nyo, 10 milyon na danyos plus sasampahan pa nila ng criminal case mga kababayan at civil case. Ito pong Pilyam na vlogger na ito na inihian yung poster ni Pastor Apollo C. Kibuloc. Alam niyo mga kababayan, kung katulad nila, kung katulad ng kampo nila, yung kampo ni PBBM, siguro marami na rin ang nakasuhan. Bakit mga kababayan? Kita nyo ba yung ginagawang pambabalahura sa mga litrato, sa mga tarpaulin ni PBBM, especially nung panahon ng 2022 national election mga kababayan? Di ba kung balahurain yung mga litrato, mga poster, mga tarpaulin ni PBBM, sobrang tindi. Pero dahil nga mabait mga kababayan, etong si Presidente Marcos, hindi po niya pinapatulan yung mga ganong klase ng gawain. So ngayon mga kababayan, sa kampo nitong si Kibuloc, sinasabi nila na napakabait daw ni Pastor, napakabait daw mga kababayan itong kampo ni Pastor, pero kung titingnan nyo mga kababayan, dito pa nga lang nanggagalaiti na sila. So ganyan kasi sila mga kababayan, kapag tinitira sila, pinupuna sila ng vlogger, or feeling nila na balahura sila mga kababayan, yan po ang ginagawa nila. Katulad nung ginawa nila mga kababayan, doon sa isang vlogger na taga-ibang bansa. Diba yung si Jones ata yun mga kababayan, yung pinadalhan nila ng katakot-takot na pagbabanta na ididemanda nila kung hindi i-delete yung post about kay Kibuloc mga kababayan. So parang ganito lang din yun. Nanggagalaiti sila at nagagalit sila dun sa vlogger kasi inihian yung litrato nitong si Kibuloc mga kababayan. Pero kung titingnan nyo, yung mga vlogger na kasama nila, yung mga vlogger na nasa SMNI,
kung mura-murahin etong si PBBM mga kababayan at akusahan ng kung ano-ano, mas matindi pa nga yung ginagawa ng mga vlogger nila kaysa po sa ginawa nito mga kababayan. Kasi kung titingnan natin, hindi natin kinukonsinte yung pag-ihi niya sa poster na may poster. Ang sa akin lang mga kababayan, parang masyadong ano naman ata, parang masyado naman ata kayong iyakin para sampahan ito ng iba't ibang klase ng kaso at para pagmultahin ng 10 milyong halaga. Dahil lamang sa inihian ang poster ng sinusuportahan ninyong si Kibulok. Di ba mga kababayan, yan ang isang patunay. Kung titingnan nyo, pagka sa kanila nangyari, nanggagalaiti sila mga kababayan at demanda agad. Pero kapag sila, yung gagawa, yung mga vlogger nila, maninira sa mga tao ng gobyerno, kagagaling mga kababayan at mga feeling untouchable pa. So yan, kung titingnan nyo, hindi pa nga senador si Kibulok mga kababayan, ganyan na po sila katindi. Paano pa kaya pag naging senador, etong si Kibulok? So anyway mga kababayan, comment below na lamang po panoorin naman natin mga kababayan, etong last topic natin. Maikli lang yung live natin ngayon. Eto update lang na kung saan mga kababayan, eto pong si Atty. Larry Gadon, pinapakiusapan niya etong si Sara Duterte mga kababayan na mag-resign na lang sa pwesto para makatakbo sa 2028, para makatakbo itong si Sara Duterte sa 2028 presidential election. So ngayon, pakinggan po natin, sana wag tayong i-copyright ng ABS-CBN, pakinggan po natin itong nakita nating video galing po kay Atty. Larry Gadon na ini-upload or ipinost ng ABS-CBN. Sana hindi tayo makopyright. Anyway, I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kailangan mag-resign siya. Kita niya mga kababayan sinasuggest niya na dapat daw etong si Vice President Sara Duterte ay mag-resign na. Huwag nang hintayin mga kababayan yung impeachment or huwag nang hintayin yung impeachment trial. Bagkos mag-resign na lang siya mga kababayan at bitawan niya na, iwanan niya na yung kanyang pwesto. Yan po ang panawagan at mungkahe mga kababayan ni Secretary Larry Gadon dito po kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, bakit niya pinagre-resign etong si Vice President Sara Duterte? Eto, pakinggan po natin. Para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Gustong-gusto ko siyang tumakbo. Kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Masyado lang sila nag-claim na number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. Tama mga kababayan. Kasi, eto lang yan Siguro kaya inilalaban ito mga kababayan ng kampo ni Sara etong impeachment. Diba naghahanda sila ng mga abogado na magtatanggol kay Sara Duterte mga kababayan. Siguro, kaya inilalaban ito ni Sara Duterte mga kababayan kasi ito na lang yung huling barahan niya para patunayan sa publiko na karapat-dapat siya pagdating ng 2028 presidential election. Kasi mga kababayan, kung mananalo siya dito at mapapatunayan na wala talagang maanumalyang paglustay ng pera ng mamamayang Pilipino, siguro ang iniisip niya makakakuha pa siya ng simpatsya sa napakaraming mga kababayang Pilipino po natin. Yan na lang siguro yung nakikitang paraan mga kababayan ni Sara Duterte para hindi siya mawala sa pagka-vice-presidente at para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 presidential election. Yun na yung patunayan ang kanyang sarili sa mata ng publiko na wala siyang kasalanan. Kaya siguro inilalaban pa niya mga kababayan hanggang sa ngayon at naghahanda pa siya ng mga abogado na magtatanggol po sa kanya. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Hindi enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang. In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga Marcos, ng Marcos loyalist, ng Ilocanja. Kung wala yon, wala siyang boto. Totoo yan mga kababayan kasi di ba malimit naman nating banggitin yan na kaya nanalo etong si Duterte kasi no choice ang mga Marcos loyalist. Bakit? Kasi unang-una, maagang nalaman na mga kababayang Pilipino po natin na may matinding karamdaman etong si Ma'am Miriam Defensor. Ngayon, yung karamihan sa mga Marcos loyalist, since nakikita etong si Digong mga kababayan
na laging binabanggit etong si Apo Lakay na kapag nanalo siya sa presidential election ay ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani. Eto pong si Apo Lakay, mga kababayan, paulit-ulit niya yung sinasabi. Ano po, so ngayon nakita po yan ng mga Marcos loyalists at yun yung naging dahilan kung bakit sinuportahan etong si Duterte. Kasi nga mga kababayan, no choice po talaga ang taong bayan noong mga panahon na yon. At ang isa pa, etong si Digong ay tinulungan ni Senator Amy Marcos na isa sa Marcos na sinusuportahan naman ng mga Marcos loyalists. Kaya po nanalo etong si Duterte sa noong 2016 presidential election, mga kababayan, kasi bukod sa tinulungan siya ni Senator Amy Marcos, lagi niya pong binabanggit etong si Apo Lakay na ipapalibing sa libingan ng mga bayani. Pero sad to say, mga kababayan, hindi si Duterte ang nagpalibing kay Apo Lakay, kung hindi ang Korte Suprema. Ano po, nagkataon lang na panahon po yan ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Konting-konti lang naman ang boto ng Davao at saka ilang mga probinsya ng Visayas. Pero hindi enough yun na makakapag-elect ng president. Bakit namin sinuportahan si Duterte noong 2016? Kasi no choice. Tama. Walang diba? choice. Alam mo iboto si Marojas or si Binay. Ay, kaya Lori S. Del Rosario, mega love shoutout po at thank you po sa pakape. Or si Grace po. Mga dilawan yan. Noong mga time na yun, mga rabid yellows yan. And si the late Miriam Santiago naman, alam naman namin na talagang matindi na ang karamdaman. Kaya nung nangako si Duterte na ipapalibing niya si former or the late President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, di doon na lang napunta yung suporta namin. No choice. Walang iba na pwedeng iboto. Tama. Ngayon, tsaka in 2020... Tsaka mga kababayan, tandaan nyo to may Marcos loyalist na wala pang didishit. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya nga nagtataka kami kung bakit sinasabi ng mga Duterte supporter na kayang-kayang manalo nitong si Sara Duterte sa darating na 2028 midterm election. At nagtataka rin kami kung bakit sinasabi, mga kababayan, ng mga vlogger nitong si Digong na ang Marcos ang kumapit sa mga Duterte. Napakaliwanag naman na wala pang didishit ng mga panahon na yon, meron na pong meron ng Marcos loyalist. At saka mga kababayan, tandaan nyo ang mga taga-suporta lang ng Duterte noong 2016, mga kababayan, mga taga Davao lang. Kasi si Duterte, mayor, mga kababayan, na ang nakakakilala lang sa kanya yung mga taga Davao. Hindi pa po siya sikat, mga kababayan, internationally. Ano po, lalo na sa national. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, mas kilalang kilala ang mga Marcoses pagdating sa national. At talagang pag sinuportahan ka ng Marcos loyalist, automatic, mga kababayan, mananalo po ang isang politiko, lalo na kung etong si Digong or kung yung isang politiko ay gagamitin etong si Apo Lakay at maglalabas ng mabulaklak na salita, natural susuportahan yan ng mga Marcos loyalists. Alam ko masakit yung katotohanan, pero yan po yung totoo. Wala pang DDS noon, may Marcos loyalist na. Ano po, ipagpatuloy pa natin. 21, nagpakondak ng survey ang Malacanang sa mga congressman. Nagpakondak sila ng mga internal survey sa mga distrito nila. At doon ay lumabas na ang number 1 na may malayong agwat sa percentage ay number 1 ay si BBM. At sumunod si Madam Leni Robredo. At ang pangatlo ay si Isko. Pang-apat lang, number 4 lang si Sara. Napakalayo ng kanyang percentage. Hindi ito isang probinsya o isang lugar lang Napakalawak ng mga survey na ito ng mga congressman. Kaya ako nalaman, kasi napakarami kong mga kaibigan, mga congressman, nagkukwento sila sa akin. Sinasabi nila yung resulta. Kaya ganon. At saka mga kababayan, tandaan nyo noong nangampanya sila noong 2022 sa Tacloban, etong si Sara nagbitaw ng salita sa mga taga-Tacloban. Ano yung sabi niya? Siya ang nag-apply mismo kay PBBM bilang vice-presidente nitong si PBBM, mga kababayan. Alam ko lahat kayo napanood nyo yan at lahat kayo nakita yon. Yung video na yon na kung saan kaya niya daw nakita itong si PBBM at sinuportahan kasi unang-una, mga kababayan, nakita niya yung track record
nitong si PBBM. At siya mismo yung nag-apply bilang Vice Presidente ni PBBM. Tapos ngayon, na nagkakaroon na ng lamat mga kababayan at nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Marcos at saka Duterte, pinapalabas ng mga taga-suporta nitong si Digong na si PBBM ang lumapit kay Sara Duterte para maging vice presidente ni PBBM etong si Sara. Pero maliwanag naman na nanggaling sa bibig ni Sara dun sa Tacloban na siya ang lumapit kay PBBM at nag-apply bilang vice presidente ni PBBM. Yan po ang totoo, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kaya nga, talagang hindi na tumakbo si Sara for president kasi alam nila walang panalo. Kaya sila ay hindi na tumakbo ng presidente. Yan ang nangyari noong 2021 and 2022. Kaya para i-claim na tatakbo sa 2028 para maging presidente, napakalayo niyan. That is why I want her to resign now so that she can run in 2028. We will be proven right na walang boto enough to put her in Malacanang as president. Saka para malaman din ng taong bayan kung ito bang si Sara Duterte ay may 32 million pa. Katulad ng sinasabi no mga taga-suporta niya, no mga taga-suporta po niya na hanggang ngayon ay natutulog pa ata sa kangkungan. 'Di ba laging sinasabi, especially ni Panelo, lagi nila sinasabi, parang binastos nyo naman yung 32 million na bumoto dito kay Vice President Sara Duterte. Di ngayon magkakaalaman kung sakaling tumakbo itong si Sara Duterte sa 2028, titingnan natin kung meron pa siyang 32 million, mga kababayan na butante. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. President, walang boto. The mere fact na yung mga maisog rallies nila, nilalangaw. Mas marami pang nanonood sa gay beauty contest kaysa sa maisog rallies. Kasi wala naman talaga silang tao, wala silang suporta. O yan mga kababayan kita nyo may mungkahe etong si Secretary Larry Gadon dito po kay Vice President Sara Duterte na mas maaga pa lang habang wala pang impeachment trial, magbitaw na po siya sa kanyang pwesto bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ibig sabihin, mag-resign na po siya, bumaba na siya. At ang gawin niya, bitawan niya na yung kanyang pwesto at hintay na lamang po niya na magkaroon ng 2028 presidential election para makita naman ng taong bayan kung meron pa ba siyang 32 million. Kasi yun ang pinagmamalaki nila Yun ang ikiniklaim nila mga kababayan na kung hindi dahil kay Sara Duterte hindi mananalo etong si PBBM sa pagka-presidente noong 2022 at ang kiniklaim po nila na eto po nga si PBBM ang lumapit dito po kay Sara Duterte para maging VP. Pero maliwanag naman, nasabi natin kanina, na doon sa Tacloban nagkaroon ng speech etong si Sara doon at mismong siya ang nagsabi na nakita niya ang track record ni PBBM at namangha siya. Kaya nag-apply siya kay PBBM bilang pangalawang Pangulo ni PBBM, mga kababayan. Ibig sabihin, nag-apply siya bilang running mate nitong si PBBM noong 2022 presidential election. So ngayon, mas maganda kung tatakbo siya sa 2028, mga kababayan, para makita natin kung talagang tunay yung sinasabi nilang may 32 million pa hanggang ngayon etong si Sara Duterte. Kasi ang pagkakaalam ko mga kababayan, parang wala na naman ata. Kasi marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang hindi na po talaga gusto si Sara Duterte. Masakit mang sabihin mga kababayan, pero yun po talaga yung totoo. Marami sa mga kababayan Pilipino natin ikinakahiya na at ayaw na nila dito po kay Sara. Kasi nga ang tingin nila kay Sara Duterte, mga kababayan, may sapak, di umano at may problema sa pag-iisip. Kasi hindi po gawain ng normal na vice presidente yung mga ginagawa po ng ating vice president. Kaya nga mga kababayan, kung talagang may hiya pa siya at kung talagang may balak siyang tumakbo sa pagka-pangulo sa 2028, much better to resign. Mag-resign na siya hanggang ngayon. Pero kung ilalaban niya pa yan, kasi nga ang tingin niya, gusto niyang patunayan na inosente siya, o di ilaban niya, kumuha siya ng mga abogado, labanan niya, ilaban niya yung kanyang sarili, yung kanilang mga ebidensya na magpapatunay na inosente siya doon sa magaganap na impeachment trial dyan po sa Senado. So ngayon,
Mga kababayan, kayo, ano pong komento ninyo at opinion po ninyo hingil po dito sa topic po na tinalakay po natin? Ano po ang masasabi nyo, mga kababayan, hingil po dito sa mungkahit pakiusap ni Atty. Larry Godon na mag-resign na lamang itong si Sara Duterte para makatakbo po ito sa 2028 presidential election, mga kababayan, para makita natin kung meron pa ba siyang 32 million.